Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila mas umiinit pa ngayon ang tensyon sa Red Sea. Ang parte ng karagatan na ito sa kasalukuyan ay nagiging battlefield ng mga grupo at bansang may kani-kaniyang ipinaglalaban. Kaliwat kanan ang pag-atake ngayon sa Israel, bukod kasi sa Hamas ay nariyan din ng mga Iranian proxies na may kani-kaniyang papel na ginagampanan upang matalo ang puwersa ng Israel. Ang Houthi na isa na namang Iranian proxy ay muling nagsagawa ng pag-atake sa Red Sea. Inanunsyo ng Estados Unidos ang pagbubukas noong Lunes at 18 ng Disyembre ng isang multinational task force. Dahil sa nakalipas na linggo ay umabot na sa 100 commercial ships na dumaraan sa Red Sea ang pinaniniwalaang inatake na ng drones at missiles ng militanteng grupo na Houthi. Pinangangambahan din na posibleng magudyok ng mas malawak na iringan sa gitnang silangan ng mga pag-ataking ito ng grupo. Ayon sa Amerika, ito umano ay isang pandaigdigang hamon na humihiling ng kolektibong pagkilos. Ang Multinational Naval Task Force ay makikilala bilang Prosperity Operation Guardian at bubuuin sa umiiral na counter-piracy mission sa rehiyon na kilala bilang Task Force 153. Kabilang sa mga bansang kalahok sa bagong security initiative ang Estados Unidos, Canada, United Kingdom, Bahrain, France, Italy, the Netherlands, Norway at Spain na ang bawat isa ay mag-aambag ng barko at iba pang mga resources. Nagpataw naman ang Estados Unidos ng bagong sanction kamakailan lamang sa mga taong pinansyal na sumusuporta sa Houthi, kung saan sinisisi ang Iran sa pagbibigay ng mga pangunahing armas sa grupo. Dahil sa dami ng ginagawang pag-atake ng Houthi sa mga barko na dumaraan sa Red Sea, ang bansang Estados Unidos kasama ang mga bansang kabilang sa koalisyon na kanilang binuo, pipigilan nilang muling umatake ang Houthi ng kahit anumang klase ng barko sa Red Sea. Ang Red Sea ay isa sa mga pinakadinadaanan ng mga cargo ships at mahalagang ruta ng barko sa pandaigdigang ekonomiya. Ang mga bansang kasama sa koalisyon ay magpapadala ng mga guided missile destroyers at aircraft carrier upang protektahan at siguruhing ligtas sa mga barkong daraan sa bahaging ito ng katubigan. Ang operasyon na ito na tinawag na Prosperity Guardian, tulad na ng aking nabanggit, ay siyang mangunguna sa pagprotekta sa Red Sea. Nasa 10% ng lahat ng langis na nagmumula at dinadala sa iba't ibang bahagi ng mundo ay dumaraan sa Red Sea. Habang nasa $1 trilyong naman ang mga produkto taon-taon. Sa kabuuan ay nasa humigit kumulang 15% ng global trade ay dumaraan sa Red Sea, kaya naman may tuturing itong napakahalaga hindi na lamang sa gitnang silangang Asya kundi sa buong mundo. Mula noong nakaraang buwan, ang grupo ng Houthi sa bansang Yemen ay naglunsad na ng nasa 100 beses na pag-atake gamit ang kanilang mga anti-ship missiles at attack drones na ang pinupuntirya ay ang mga civilian cargo ships. Gaya na lamang ng pag-hijack nila noon sa Galaxy Leader kung saan kasamang nakasakay sa barkong ito ang ilan nating mga kababayan na crew ng barko. Hanggang sa ngayon ay hawak pa rin nila ang naturang barko at ang 25 mga sakay nito. Dahil dito, mas pinaigting pa ng bansang Estados Unidos ang kanilang pagbabantay sa parting ito ng karagatan at kasama sa kanilang idineploy ay ang kanilang Arleigh Burke-class destroyer 155 meters long. Nasa 9,700 tonelada ang bigat nito at may kargang nasa 90 missiles. Ang guided missile carrier na ito ay maaaring umatake sa kalupaan gamit ang Tomahawk cruise missiles. Ang USS Carney Thomas Hudner at Mason Arleigh Burke destroyer ay na-deploy na rin sa rehiyon at nagawa na ng mga ito na harangin at mapasabog ang nasa 30 mga munitions na ipinadala ng Houthi mula pa noong nakaraang buwan. Ayon sa pamunuan ng US Navy, sila ay maglulunsad ng bagong task force na nakabase sa Bahrain at espesyal na nakatuon sa Red Sea. Ang mga sailors sa task force na ito ay palaging naka-high alert sa anumang klase ng pag-atake na mula sa Houthi. Kasama na din ngayon ang USS Laboon destroyer.
Ang mga barko na ito ay may pinagsama-samang mga interceptor missiles at tomahawks kung aatakihin nila ang pwersa ng Houthi mula sa kalupaan. Ilan sa mga barko ay mayroon ding mga 5-inch Mark 45 main gun na tumitira ng nasa 68 pounds ng munition. Sa kasalukuyan ay may 5 ng destroyers, 1 aircraft carrier at 2 landing ships ang kasalukuyan ng nasa rehiyon at ang bawat landing ships na ito ay may nasa 1,000 at 600 mga marine infantry. Nasa rehiyon na din ang ilang mga submarines mula sa NATO at karagdagang mga barkong pangdigma. Sa dami ng mga nakahandang barko at iba pang armas na pinungunahan ng bansang Estados Unidos sa rehiyon, partikular na malapit sa Red Sea, tiyak na kahit sinong grupo o bansa ay mangingiming gumawa kahit ng maliit na lamang na kamalian sa lugar. Hindi naman sigurado ang marami kung gaano pa kadami ang maaaring ipadalang mga gamit pandigma sa lugar. Ayon sa Bloomberg, magiging sapat na ito basta gawin ng tama at sundan ang basic mission tactics. Maaari din umano na makatulong ang mga pantalan na malapit lamang sa Red Sea gaya na lamang ng port ng UAE. Maaaring makipagtulungan ng UAE sa puwersa ng Amerika upang protektahan ang Red Sea para sa hinaharap ay hindi maapektuhan ang kanilang pantalan. Sa pinagsama-samang lakas ng iba't ibang mga malalakas na bansa at sa pangunguna ng Navy ng Estados Unidos, tiyak na malaki ang bentahe nila na mangingibabaw sa Red Sea at mapapaatras o di kaya ay matalo ang Houthis. Ngayon ay tingnan naman natin kung anong kayang gawin ng Houthi. Ang grupong ito ay may 2 magkaibang anti-ship ballistic missiles, ang ASEF at ang Tankil. Ang ASEF ay isang bersyon mula sa Iranian Fateh 313 na may 450 km range habang ang Tankil naman ay isang bersyon ng IRGC-developed Zohair na may 500 km range. Ang mga missiles na ito ay gumagamit ng mga GPS navigation upang makita ang mga moving target tulad na lamang ng mga barko. Dose-dose na sa mga missiles ng Houthi ay hindi tumama sa mga target nito habang ang ilan naman sa mga ito ay naharang, subalit nakakabahala pa rin na ilan sa mga missiles ng Houthi ang hindi naharang at tumama sa ilang mga barkong sibilyan. Ang mga munitions na ito ay may tinatayang 300 kilo ang warhead. Sa laki nito ay may kapasidad itong mapalubog ang isang buong barko sa isang tira lamang. Ang Houthis ay mayroon ding mga short range sa kanilang mga arsenal na kayang tumarget ng layong 140 kilometro. Hindi sigurado ang mga eksperto kung ilang missiles mayroon ngayon ng Houthi pero noong taong 2019, nag-launch sila ng nasa 226 sa Saudi Arabia na maaaring sa taong ito ay mas marami pa ang kanilang stocks. Simula pa pala noong taong 2015, ang militanteng grupong ito ay inaatake na ang mga sibilyang barko sa partikular na lugar na ito gamit ang kanilang Chinese C-82 anti-ship cruise missiles. Bukod dito, noong taong 2016, inatake na din ng Houthi ang isang naval vessel ng Amerika at bilang ganti ng Estados Unidos ay nagpadala sila ng Tomahawk cruise missiles na kung saan tinamaan ng 3 Houthi radar command station. Ayon sa isang website, ang mga missiles ng Houthi ay gawa sa Iran ng hindi pa naka-assemble tsaka illegal na dadalhin sa Yemen kung saan doon nila ito muling ire-reassemble ayon mismo sa US security briefing noong taong 2020. Ayon pa sa tagapagsalita ng Houthi, kayang-kaya umano nilang gawin ang Red Sea na huling hantungan ng sino mang makikialam sa kanilang misyon. Ang Houthis na taon-taon ay ipinagmamalaki nila ang kanilang mga military achievements ay naglunsad na naman ng isang parada noong nakaraang Setyembre na kung saan proud nilang ipinakita ang kanilang mga bagong missiles at mga drones na kanilang gagamitin sa pakikipaglaban sa kahit na anong bansa. Sa kanilang video maririnig ang mga salitang kamatayan sa Israel at kamatayan sa Amerika habang inilo-launch nila ang kanilang mga drones at missiles sa atmosfera. Hindi man naging malinaw kung kailan o kung bago ang video na ito, subalit makikita na sila ay may gamit ng mga Zolfaghar mid-range ballistic missiles, Quds cruise missiles at Samad drones. Ang mga armas na ito ay base sa mga modelo ng mga armas ng Iran. Hindi man naging malinaw kung ano ang mga kapasidad ng mga armas na ito, subalit marami ang nakakaalam na may kakayahan ng lahat ng mga ito na makarating hanggang sa Israel. Sa kabila nito, hindi naman ginamit ng Houthi ang kanilang ipinagmamalaki na superior ballistic missiles na may pangalang Tufan. Ito ay dihamak na mas malakas at mas malayo ang nararating kumpara sa iba nilang mga missiles at rockets.
Mayroon din silang tinatawag na suicide drones na pinaniniwalaang ito'y base sa Shahed 136 Iranian drone. Ito umano ang siya ring ginagamit ng Russia sa kanilang pag-ataking ginagawa sa Ukraine sa kasalukuyan, sa kabila ng kasunduan na ang isinusupply na drones na ito sa Russia ay hindi dapat gamitin sa anumang uri ng pag-atake. Ayon sa mga eksperto, malaki ang tsansa na mag-all-in ang Houthis sa kaguluhang ito at tuluyan ang makisali sa hidwaan sa pagitan ng Israel at ng Palestine dahil bukod sa kanilang mga nakahandang mga armas, kundi dahil na din sa nasa 2,000 kilometro o 1,240 miles lamang ang layo nila mula sa Israel. Nag-anunsyo kamakailan lamang ang Houthi na kung hindi umano makakatanggap ang Gaza ng sapat na pagkain at gamot para sa mga residente nito, ang lahat ng barko na dadaan sa Red Sea at patungo sa Israel ay tatargetin nila kahit anong barko pa man ito at kahit saang bansa pa man ito nagmula. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!